Ilang minuto ang nakalipas, inihahanda na ni Javier ang mga kabayo nila sa gitna ng main square. Habang itinatali niya ang mga bagahe sa likod ng kabayo niya ay nagulat siya nang makitang bumababa si Raya sa hagdanan kasama si Michelle. Nang aasar itong lumapit sa kanya. "Wala ka ba nakakalimutan?" Tanong ni Raya na may kasamang panunuya kay Javier. Ba't ka nandito?" Di makapaniwala si Javier. "Sasama ako sa inyo. Hindi ba yun sinabi sa'yo ni Jericho?" Sagot ni Raya. Napatingin si Javier kay Jericho na bumababa na rin sa hagdanan. Hindi yun papayag," sagot ni Javier. Biglang lumukso sa courtyard corridor ledge si Jericho na nakasuot na ng kanyang baluti. "Huwag kang tumayo lang dyan, Javier. Kailangan pa natin ng isang kabayo," utos ni Prinsipe Jericho. Lumapit dito si Javier. "Bakit hindi mo sinabi sa akin na sasama pala si Raya?" Bulong ni Javier kay Jericho. "Kailangan ko pa bang ipaalam yun sa'yo? Ano naman ang pagkakaiba nito?" Sagot ni Jericho. "Sa tingin ko isang masamang ideya ito." Lintaya ni Javier. Tinitigan sila ni Prinsesa Raya habang nag-uusap sila sa hagdanan. "Sino magbabantay sa likuran ko kung magkagulo tayo?" Tanong pa ni Jericho. "Siyempre ako," tugon ni Javier. Mabilis nag-roll ang mga mata ni Jericho sabay umiling-iling ito. Ano ka ba, Javier? Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa kanya. Mas matalas ang paningin ni Raya at mas mahusay siya sa espada kaysa sa'yo. Alam mo ito. Gayunpaman, siya ang may gusto nito. Paliwanag ni Prinsipe Jericho. Sana nga mas mahusay siya. Bulong sa sarili ni Javier nang iwan siya ni Jericho at pumunta sa kanyang kabayo upang ito ay ihanda na. Sa ilang oras ng paglalakbay, nakarating rin sa Tugaygayan ng kakahuyan ng grupo ni Jericho. Payapa at maaliwalas ang binabagtas nilang daan. Wala silang naririnig na ingay maliban sa huni ng mga ibon, kaluskos ng tuyong sanga at mga nalalagas na dahon na nalalaglag mula sa mga puno sa paligid. Wala ring maramdamang banta sa paligid si Jericho pero hindi pa rin ito nagpapakampante. Alisto ito at malikot ang mga mata niya dahil baka nagtatago lang ang mga rebelde sa sulok-sulok. Dahan-dahan lang ang kanilang lakad, hindi sila nagmamadali sa pagsuyod sa kagubatan. Kalmado lang nilang binabagtas ang daan para di sila magkawatak-watak kung sakaling may umataking kalaban. Nag-iingat din si Michelle sa pagpapatakbo ng kabayo sa kakahuyan. Nakasunod lang siya kay Prinsipe Jericho na pinungunahan ng daan na tinatahak nila. Ngunit napansin ni Jericho na medyo hindi mapakali si Michelle. Palagay niya ay natatakot ang dalaga dahil kanina pa ito palinga-linga sa paligid sa mga lugar na nadadaanan nila. Pinabagal pa ni Jericho ang takbo niya para makalapit siya kay Michelle. Takot ako noon sa mga kakahuyan na ganito. Wika ni Jericho kay Michelle. Mukhang mahirap paniwalaan yan. Saad ni Michelle na hindi naniniwala kay Jericho. Dinadala ko ng tatay ko dito noong bata pa ako at tila bawat dahong nalalagas sa isang tulisan. Bawat buga ng hangin ay multo. Pero masasanay ka lang sa uli. Sagot ni Jericho. Hindi na yata ako masasanay. Ani ni Michelle. Hindi mo na kailangan masanay. Nasa tabi mo na ako. Medyo namula si Michelle at gumiti sila sa isa't isa ni Jericho. Naalala ni Jericho na hindi pala sila nag-iisa ni Michelle. Lumingon siya sa likod at nakitang nakangisi si Javier. Medyo nainis si Jericho sa nakakalokong ngiti ni Javier. Kaya tiningnan niya ito ng matalim. Kapag nagkaroon ng pag-atake, kailangan natin bantayan ng isa't isa. Raya, sa tingin ko ay makakaasa ako sa iyong proteksyon. Wika pa ni Prinsipe Jericho sa kapatid niya. Siyempre, sagot naman ni Prinsesa Raya. At Michelle, ikaw na ang bahala kay Javier, di ba? Saad ni Jericho kay Michelle. Tumawa lang ang dalaga. Maging si Raya ay natawa rin. Tinignan ni Raya si Javier na nakangiti rin sa likuran.
Nawala ang ngiti ng binata at umiwas ng tingin kay Raya. Ilang oras ang nakalipas, papalubog na ang araw. Ngunit may nadaanang batis ang grupo, kaya nagpasya silang huminto para doon magtayo ng campsite. Bumaba sila sa mga kabayo. Umupo sandali si Jericho para magpahinga habang tinatanggal ni Javier ang mga gamit nila sa kanyang kabayo. Napansin ni Jericho si Michelle na nahihirapang tanggalin ang isang bag sa kanyang kabayo. Tumayo agad si Prinsipe Jericho at nilapitan niya si Javier. Kumuha ka pa ng panggatong, Javier. Kailangan natin na marami para sa hapunan mamaya. Utos ni Jericho, ngunit kay Michelle nakatutok ang kanyang tingin. Akala ko ba si Ryan na gumagawa nun? Sagot ni Javier habang patuloy pa rin ito sa pagtanggal ng mga bagahe nila sa kabayo. Basta pumunta ka na lang at alamin kung ayos lang siya. Maotoridad na utos ni Jericho. Bakit naman hindi? Sagot ni Javier. Ewan ko lang, baka may mga lobo sa kakahuyan na ito. Palusot pa ni Jericho. Sa tingin ko ay hindi. Imposible. Hindi pa rin makuha ni Javier ang punto ni Jericho, kaya akala niya pinagtitripan lang siya ng prinsipe. Javier. Sumenyas na si Jericho kay Javier na umalis habang pinipilig niya ang ulo palayo sa campsite. Napatingin si Javier kay Michelle at tumango siya kay Prinsipe Jericho nang nakangiti. Oo, syempre. Baka may mga lobo nga doon. Nagmamadaling umalis si Javier. Pilit pa rin na kinakalas ni Michelle ang isang bagahe mula sa saddle. Lumapit na sa kanya si Jericho. Kailangan mo ng tulong? Alok ng prinsipe. Oo, salamat. Sabay ngiti ni Michelle. Samantala, nakita naman ni Javier si Raya sa may di kalayuan habang nangongolekta ng mga panggatong sa kakahuyan. Tahimik niya itong nilapitan. Dahan-dahan itong naglakad ngunit nakarinig ng mga kaluskos si Raya kaya napalingon siya sa likuran. Naiinis na tiningnan ni Prinsesa Raya si Javier. Anong kailangan mo, Javier? Nagpatuloy sa pangunguha ng panggatong si Raya. Pinapunta ako ni Jericho. Gusto niyang masigurado na ayos ka. Sagot ni Javier. Napakabuti naman niya. Sarkastikong sabi ni Raya. Lumapit ng kaunti si Javier. Dahil nagmamalasakit siya sa'yo. Alam mo, si Michelle din eh. Maasahan mo sila, Raya. Palagi silang tapat sa'yo. Lintaya ni Javier. Bakit mo sinasabi sa akin ito? Tumigil si Raya sa pangunguha ng kahoy. Dahil hindi ko maintindihan kung paano gugustuin ng sino man nasaktan ng kanilang mga kaibigan. Tugon ni Javier. Tama ka. Kaya nilalaso na lang sila. Hindi nakareact si Javier. Tagos sa kaluluwa ang sinabi ni Raya. Hindi rin pala ito nakamove on sa ginawa sa kanya ng binata. Parang paulit-ulit nitong pinapadama ang kasalanan niya. Paulit-ulit siyang kinokonsensya hanggang sa malugmok sa hiya si Javier sa kanyang ginawa. Mas makabubuti sa'yo, Javier, kung iiwas ka na lang sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa'yo. Dagdag pa ni Prinsesa Raya. Pero iniisip nila ako. Kaibigan ko rin sila at gagawin kong lahat para protektahan sila. Tugon ni Javier. Lumapit sa kanya si Raya. Wala kang aasahan maliban sa sarili mo lang. Binagsak ni Raya ang mga panggatong sa paanan ni Javier sabay nag-walk out. Di na lang nag-react si Javier at pinulot na lang niya ang mga kahoy sa lupa. Bitbit ni Michelle ang ilang gamit habang dinadala niya ito sa tabi ni Jericho. Bumalik siya sa kabayo at kinuha ang isang kaldero habang may hawak na flint si Jericho at sinusubukang sindihan ng fire pit sa mga panggatong. Hindi niya ito masindihan. Umupo ka sandali. Pinapagod mo lang ako sa panonood mo eh. Wika ni Jericho. Mabuting maging abala. Pinipigilan ko mag-isip ng sobra eh. Sagot ni Michelle. Nag-aalala ka kay Eliseo, no? Natigilan si Michelle. Umupo siya sa tabi ng fire pit. Lagi ako nag-aalala kay Eliseo.
Kung tutuusin, wala siyang pinagkaiba sa mga taong iyon. Hindi kailanman nanirahan, hindi nag-iisip tungkol sa hinaharap. Sinusunod lang niya ang puso niya kung saan man siya dalhin ito. Mahabang lintaya ni Michelle. Hindi na masyadong masama. Komento naman ni Jericho. Pues, mangyayari talaga ang bagay na ito kung palagi siyang nasa maling lugar at nasa maling pagkakataon. Saad ng dalaga. Sa tingin ko sa pagkakataong ito, hindi niya ito kasalanan. Wika naman ni Jericho. Kahit na, matigas talaga ang ulo niya. Pero gayon pa man, nandyan pa rin ako para sa kanya. Sambit ni Michelle. Ganyan ang ginagawa mo kapag mahal mo ang isang tao, di ba? Kung may mangyari man sa'yo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Turan pa ni Jericho. Natahimik naman si Michelle at hindi kaagad nakasagot. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo pababayaan. Patuloy na sinusubukang sindihan ni Jericho ang fire pit gamit ang flint. Ano bang mali sa bagay na ito? Inis ni Jericho. Hayaan mo nga ako na. Kinuha ni Michelle ang flint kay Jericho at sinindihan ng kahoy sa fire pit. Nagulat naman si Jericho nang magkaroon agad ng apoy sa fire pit sa unang kumpas pa lamang ni Michelle ng flint. Anak ako ng panday, tandaan mo. Sabay ngiti ni Michelle. Natigilan ng dalawa nang magkatitigan sila. Hindi sila kumibo ng ilang segundo hanggang sa matagpuan na lang nila ang kanilang mga sarili na nilalapit ang isa't isa. Napapikit ng mga mata si Michelle habang nakasandal kay Jericho para sa isang kapana-panabik na halik. Subalit naudlot ito nang makabalik na sa campsite si Prinsesa Raya at si Javier. Naghiwalay kaagad sa hiya ang dalawa. Ngumiti si Raya na siyang nakapansin sa ginagawa nila. Nagpatay mali siya lang ito nang dumaan sa harap nila. Kinuha naman ni Michelle ang kaldero at nagkunwaring abala. Huminto si Javier nang magtama ang mga mata nila ni Jericho. Napalunok siya ng laway. Sa tingin ko, may naiwan pa akong sanga doon. Gusto mo bang kunin ko? Sambit ni Javier. Sinungitan lang siya ng tingin ni Jericho. Pwede na akong pumunta? Nagkunwaring babalik si Javier pero huminto din ito at nang aasar ng umiti kay Jericho. Pasado 5:00 na ng hapon nang matapos magluto si Michelle. Simpleng beans lang ang inihain niya sa grupo. Nagustuhan naman ito ng tatlo na sinabayan ng mainit na gatas at malinamnam na tinapay. Nagsisimula ng mag-agawan ng liwanag ang araw at buwan sa paligid habang ang 4 na manlalakbay ay nakaupo lang sa gilid ng campfire habang tinatapos ang hapunan. Mahusay na napili ni Hamid ang kanyang taguan. Ngayon, ang kastilyo ng Firen ay nasa tabi lamang ng dagat. Makakapasok tayo kung doon tayo dadaan. Mahirap kapag pinilit pa natin ang harapan. Makikita tayo ng kanyang mga tagabantay bago tayo makarating sa tarangkahan. Kaya hindi tayo maaaring pumuslit sa ganung paraan. Paliwanag ni Prinsipe Jericho, nakakatapos lang kumain. Ngunit wala na tayong ibang paraan kundi doon dumaan. Sabat ni Prinsesa Raya. Oo, meron pa. Sagot ni Jericho. May gusto pa ba ng munggo? Sundot ni Javier. Tiningnan ito ng matalim ni Jericho. Inaya din niya si Michelle ngunit umiling ito at nag-focus lang sa pakikinig kay Jericho. Makinig ka na lang muna. Ika pa ni Jericho. Nang matalo si Sir Leon sa aking ama sa labanan ng Danaria, umatras siya sa kastilyo ng Firen at tila isang tagumpay ang pinagkait sa amin. Ngunit alam ng aking ama ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng kastilyo. Patuloy pa ng prinsipe. Napatingin sa kanya si Raya. Isang lagusan? Usisa agad ng prinsesa. Si Firen ay kilalang sakim, kaya upang maiwasan ang mga pataw o buwis ng Terabeda, nagukay siya ng mga lagusan mula sa kastilyo hanggang sa dagat. Sa ganoong paraan ay makakapagpuslit siya ng mga kalakal sa kaharian ng walang nakakaalam. Mahabang paliwanag ni Jericho. At tinambangan niyo si Sir Leon gamit ang mga lumang lagusan na ito? Nakangiti si Raya. Gusto namang pigilan ni Javier si Jericho sa pagsasalita,
dahil marami na itong nasasabi. Kita niya ang tuwa sa labi ni Raya mula sa mga nailalahad na impormasyon ng kapatid niya. Hindi niya nakita si Ama na dumarating at tiyak si Hamid ay ganoon din. Tugon ni Jericho. Ngumiti lang si Raya. Mukhang sapat na ang mga impormasyong nakuha niya. Tinitigan lang ito ni Javier na baka sa mukha ang pag-aalala. Alam niyang si Raya ang naghahatid ng impormasyon kay Hamid. Kaya nalalaman ng mga ito ang bawat kilos nila. Sa ngiti pa lang ni Raya, malalaman mo nang may binabalak na itong masama. Pagkagat ng dilim, habang tulog ang tatlo ay nakipagkita si Raya kay Melissa sa masukal na bahagi ng kakahuyan na 100 metro lamang ang layo mula sa kanilang campsite. Dahil balot ng makapal na hamog ang paligid at masyadong mahangin sa kakahuyan ay nagsuot ng balabal na gawa sa usa ang dalawa habang nag-uusap ng patago. Ibig mong sabihin, tutuloy pa rin sila sa pagpasok sa kastilyo gaya ng plano? Usisa ni Melissa. Mabilis na tumango si Prinsesa Raya. Ngunit papasok sila doon nang hindi ninyo nalalaman. Wika pa ni Raya. Anong ibig mong sabihin? Taka ni Melissa. Alam niya ang ilang lagusan sa ilalim ng kastilyo ni Firen. Tugon ni Raya. Ngayon ko lang din nalaman na may sekreto palang lagusan doon. Sinabi niya ba kung nasaan ito? Sabik na tanong ni Melissa. Pasensya na, yan lang ang alam ko. Sagot naman ni Raya. Medyo dismayado si Melissa. Kung gayon, ang trabaho mo ay hindi pa tapos, Raya. Kapag nahanap mo ang pasukan, dapat mo kaming akayin doon. Saad ni Melissa. Pero paano? Inilabas ni Melissa ang tila isang anting-anting na singsing. Inorasyonan ni Melissa ang mahiwagang singsing sa harap ni Raya at nagliwanag ito sa kadiliman ng gabi. Kapag natitiyak mong nag-iisa ka, ilagay mo ito sa lupa. Ang mahika nito ang gagabay sa amin. Sabay abot ni Melissa ng singsing. Bumalik si Raya sa campsite at pumasok sa ilalim ng kanyang kumot. Tulog pa rin sina Jericho nang dumating siya maliban kay Javier na lumingon pa sa kanya upang siguraduhing nakabalik na siya. Alam ni Javier na naghatid na naman ng impormasyon sa kaaway si Raya kaya ito umalis. Hindi man ito pinansin ni Javier pero nag-iisip naman siya ng paraan kung paano mapipigilan ang paglalakbay nila ng isa pang araw. Kinaumagahan, inihanda na ni Javier at Raya ang kanilang mga kabayo nang maisipang asarin ni Javier ang prinsesa. Masyado kaya atang puyat, sambit ni Javier. Kung may problema ka, Javier, bakit hindi mo subukang kausapin si Jericho tungkol dito? Hindi mo kaya, di ba? Kaya itikong mo na lang yung bibig mo. Sabay sakay ni Raya sa kabayo niya. Di na lang nag-react si Javier at mas piniling tapusin na lang ang ginagawa. Alam niya kung paano siya sisindakin ni Raya kaya hindi niya na ito pinatulan pa. Ang mahalaga sa ngayon ay kung paano niya mapipigilan ang kanilang paglalakbay nang sa ganoon ay maudlot niya ang pinaplano ni Hamid at Melissa sa kanila. Makalipas ng ilang minuto ay nilisan na nila ang campsite. Panay lingon ni Javier kay Raya sa likuran habang nakatuon siya sa pag-iisip ng paraan kung paano mapapahinto ang grupo nang maispatan niya ang isang ulupong na gumagapang mula sa sulok ng damuhan. Nakangiti si Javier nang umusal siya ng isang spell habang patuloy sa pagbagtas ng daan. Biglang tumayo ang ahas sa harap na dinadaan ng kalsada ni Prinsesa Raya. Natakot ang kabayo ni Raya. Sa takot nito ay napasipa ito sa ere. Dahil dito, nawalan ng balanse si Raya kaya nahulog siya sa kabayo. Ah! Sigaw ni Raya nang bumagsak siya sa lupa. Mabilis na kumilos si Javier nang bumaba siya sa kabayo at sinaklolohan ng prinsesa. Ayos ka lang? Inakay niya patayo si Raya. Aray, ang binti ko! Alumpihit ng prinsesa. Kaya mo ba maglakad? Tanong naman ni Jericho nang makalapit sila ni Michelle. Mukhang nadali ang bukong-bukungan niya.
Masama ito. Kailangan niya itong ipahinga. Mungkay agad ni Javier para mapatigil niya ang grupo sa paglalakbay. Subalit mukhang hindi sumang-ayon sa kanya ang tadhana dahil tumanggi si Jericho na ipagpaliban ang kanilang paglalakbay. Wala na tayong oras. Wika ni Jericho. Tama si Javier. Hindi tayo pwedeng tumuloy kung ganito siya. Saad naman ni Michelle. Ano pa nga pang pagpipilian ng mayroon tayo? Turan ni Javier. Tila mapupurnada pa ang tsansa niyang pigilan ang plano ni Raya. Hindi. Ayos lang. Kaya ko naman magpatuloy. Huwag niyo na ako alalahanin. Pagpupumilit naman ni Prinsesa Raya. Hindi mo kaya. Palalalain mo lang ang binti mo. Medyo pasigaw na sabi ni Javier. Sabi ko ayos lang ako. Medyo galit na boses ni Raya, sabay kinalas ang braso kay Javier. Ang swerte mo. Maaring ito ay seryoso pero hanga ako sa tibay mo. Tayo na Javier, huwag ka nang tumayo lang dyan. Saway ni Jericho. Lumapit ito kay Raya at tinulungan niyang makasakay sa kabayo ang kapatid niya. Ayos ka lang? Tanong pa ni Jericho nang mawalan ng balanse sa paglalakad si Raya. Oo, ayos lang ako. Nakangiting sagot ni Raya. Sumakay na ang 4 sa mga kabayo nila at muling nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Samantala, pumasok naman sina Hamid at Melissa sa throne room at pinag-usapan nila ang magiging hakbang sa pagpasok ng grupo ni Jericho sa abandonadong kastilyo ni Firen. Aakayin tayo ni Raya sa sekretong lagusan? Ani ni Hamid nang mailapag ang espada sa mesa. Hindi pa niya ako binigo mula noon hanggang ngayon. Paniniguro naman ni Melissa. Kung gayon, tinatakan na ang kapalaran ni Prinsipe Jericho. Kinuha ni Hamid ang pitsyel at binuhusan niya ng alak ang 2 kopeta. Kung gagawin mo ng maayos ang iyong parte, makakasiguro tayo sa ating tagumpay. Ngiting sagot ni Melissa. Umikot ito bahagya sa trono. Huwag kang mag-alala. Ako nang bahala sa iba. Tinitiyak ko sa iyong mapapasakamay din natin ang prinsipe. Tugon naman ni Hamid. Hindi ako nag-aalala sa iyo. Ani ni Melissa. Aba, akala ko may pakialam ka sa akin. Sabay lagok ng alak ni Hamid. Kay Raya lang ako may pakialam. Gusto kong makuha niya ang nararapat na lugar sa trono ng Terabeda. Magaspang na sagot ni Melissa. Ibinabahagi ko na ang hangaring iyon sa kanya, Melissa. Sambit naman ni Hamid. Siyempre, gagawin mo. Kung tutuusin, mas marami kang kikitain kapag namatay na si Prinsipe Jericho. Nakangiting sabi ni Melissa. Hindi ko itatanggi, pero mayaman at makapangyarihan na ako. Ginagawa ko lang ito para mapasaya ka. Umupo si Hamid sa trono niya at inabot kay Melissa ang isang kopeta. Ganoon ba? Pwes, nalulugod akong marinig yan. Pareho silang napangiti ni Hamid. Sa kabilang dako naman, nakarating na rin ang grupo ni Jericho sa mabatong baybayin ng Firen. Tanaw na nila sa di kalayuan ang maliit na kastilyo ni Firen na 50 metro lamang ang layo sa kanila. Nagtago sina Javier at Jericho sa malalaking bato sa baybayin upang manmanan ang naturang kastilyo. Sigurado ka bang hindi natin papasukin ang mismong tarangkahan ng kastilyo? Baka mas madali pa tayong makalusot. Ani ni Javier. Hindi, doon tayo dadaan sa lagusan. Mas mainam yun para sa atin. Sa ganoong paraan ang elemento ng sorpresa ay garantisado na di mabubuko. Halata ang kumpiyansa ni Jericho sa sarili. Ngunit wala itong kamalay-malay sa nakareserbang patibong sa kanila ni Raya. Hindi, wag Jericho. Masama ang pakiramdam ko dito. Pigil ni Javier, subalit tiningnan lang siya ng masungit ni Prinsipe Jericho. Kine-question mo ba ang desisyon ko? Nakataas pa ang kilay ni Jericho. Hindi, syempre. May masama lang akong pakiramdam. Yun lang. Katwiran ni Javier. Oh, kung meron kang kutob,
Dapat pala natin baliwalain ang eksperyensya ko sa karanasang militar, di ba? Wika ni Jericho. Pero paano kung isa tong bitag? Paano kung alam na ni Hamid ang tungkol sa lagusan? Saad naman ni Javier. Natigilan saglit si Jericho. Pwes, itataya ko ang buhay ko para dito. Tugon ni Jericho, sabay hinila ang damit ni Javier. Nakarating ang grupo ni Jericho sa gilid ng bangin kung saan tinutumbok nila ang daan patungo sa mga lagusan. Dahan-dahan silang naglalakad sa mabatong baybayin habang nasa iisang linya silang nagdidikit-dikit. Dumikit sila sa gilid ng bangin upang hindi sila masilip ng mga gwardyang nagbabantay sa paligid ng kastilyo. Di nagtagal ay natagpuan nila ang bukana ng tunnel. Tumalon si Jericho sa batong dinaanan nila na sinundan naman ni Michelle at ni Javier. Samantalang nasa likuran lang nila si Prinsesa Raya na nagkukunwaring nagmamasid sa buong paligid. Nandito na tayo. Manatili lang kayo sa likod ko. Naunang pumasok si Jericho sa malaking entrada ng lagusan. Sumunod sa kanya sina Javier at Michelle habang nanatili lang sa labas si Raya. Tumingin muli ito sa paligid bago niya nilagay ang enchanted ring sa isang bato at nagsimula itong magbuga ng orange na usok. Pumasok si Prinsesa Raya sa lagusan ng nakangiti. Samantala, nakarating naman si Jericho sa masikip na lagusan kung saan nabalot ng mga makakapal na sapot ng gagamba ang paligid. Tumakbo si Javier sa ilang makakapal na sapot ngunit tumakip lang sa mukha niya ang ilan dito. Napangiwi si Javier sa pandidiri. Bleh! Dinura ni Javier ang ilang sapot ng gagamba na pumasok sa bibig niya. Huwag ka na mag-alala sa buhok mo, Javier. Mas maayos ka pang tignan ngayon. Pang-aasar pa ni Jericho habang hinahawi niya ng espada ang malapader ng mga sapot at gumawa siya ng daan para sundan siya ng mga kasama. Sumunod sa kanya si Michelle. Wala silang kamali-malay na nawawala si Raya. Bleh! Sobra nakakatawa! Inis pa ni Javier. Isa itong magandang senyales. Ibig sabihin walang bumaba dito. Wika naman ni Jericho. Naghiwalay sila ni Michelle upang hawiin ang ilang sapot ng gagamba. Subalit napasigaw na lang sa pagkagulat si Michelle nang lumabas sa harap niya ang isang balangkas ng kalansay. Sigaw ni Michelle. Sumaklolo agad sina Jericho at Javier. Nakita nila ang kalansay sa harapan ni Michelle. Sinipa ito ni Jericho at napansin niya ang ilang mga sulo sa paligid ng kalansay. Dumampot ng isa si Prinsipe Jericho at sinindihan niya kaagad ito. Mabilis na kumalat ang liwanag sa buong paligid. Maging sa kasulok-sulukang bahagi ng tunnel ay inabutan din ng liwanag. Dahil dito, hindi nila inaasahan ng pagtambad ng maraming kalansay sa paligid. Ipinasa ni Jericho ang isang sulo kay Javier matapos niyang magsindi ng isa pang sulo. Ang huling paninindigan ng Charleon. Sambit ni Jericho nang mailawan pa nila ang ilang mga nakabaluting kalansay. Mabilis na napatingin si Javier sa likuran at saka palang napagtanto na wala na sa grupo nila si Prinsesa Raya. Nasaan si Raya? Biglang kinutuban si Javier. Nagtataka din sina Jericho at Michelle. Nandito ako! Boses ni Raya nang lumitaw ito sa bandang likuran ni Javier. Manatili lang kayo sa pagsunod. Kailangan natin magpatuloy sa paggalaw. Ani ni Jericho na pinangunahan ulit ang pagtahak sa matarik na lagusan. Nang makarating sila sa itaas ay napahintusan dali sa paglalakad si Jericho nang makarinig siya ng maraming mga yabag sa di kalayuan at mukhang papalapit ito sa kanila. Shh! Tahimik! Mahinang sabi ni Jericho. Mas lalo pang dumami ang mga yabag na naririnig nila. Dito tayo! Bilis! Napilitang umatras sina Jericho para lumiko sa isang pasilyo sa lagusan. Subalit ilang anino ang napansin ni Jericho na tumatakbo palapit sa kanila. Inakay muli ni Jericho ang grupo sa isa pang lagusan, ngunit ang mga yabag ay mas marami sa daang iyon. Mukhang wala na tayong magagawa. Mukhang naipit na tayo.
Sabay hinugot ni Jericho ang espada. Paano nila nalamang nandito tayo? Tanong naman ni Javier at napatingin agad kay Raya. Malamang dahil sa sigaw ko, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Naluluhang saad ni Michelle. Humugot kaagad ng espada si Raya nang dumating ang mga tauhan ni Hamid na pinamumunuan ni Fernan. Nakasuot ang mga ito ng kulay itim na balabal habang nakabalot ang kanilang mga mukha ng seda na animoy mga ninja. Sumugod ang isa kay Jericho, ngunit sinalubong lang nito ang dulo ng espada niya. Nasalag ito ng kalaban at nagbitiw din ng atake kay Jericho hanggang sa magpalitan na sila ng opensa. Tinangka naman ni Javier na takutin ng mga tauhan ni Hamid sa likuran. Binubugaw niya ang mga ito gamit ang hawak niyang sulo. Winawas-iwas niya ito. Sige, lapit lang kayo! Pananakot pa ni Javier, pero hindi man lang nasindak ang mga kalaban. Pinagtawanan lang nila si Javier at mas lalo pang lumapit habang winawas-iwas pa rin sa kanila ang sulo. Nakipaglaban naman si Prinsesa Raya sa isang lalaking may hawak na palakol. Tumaga ito ngunit na block ni Raya. Nagkiskisan ng kanilang mga sandata. Biglang tumalon ng lalaki at hinataw si Raya sa tiyan. Nakaiwas si Raya nang umatras siya pakaliwa. Sinundan siya ng lalaki ngunit pumihit si Raya sa kanan. Nagulat ang lalaki nang biglang umikot si Raya at tinusok siya sa likuran. Napadaing ang lalaki nang tumuhog ang dulo ng espada sa kanyang tiyan. Sinipa ito ni Raya para mahugot ang espada niya. Bumagsak ang lalaking butas ang tiyan. Sigaw ni Michelle na mahuli siya ni Fernan. Napatingin ang kasamahan niya sa kanya. Kita nilang nakatutok na sa leeg ni Michelle ang espada ni Fernan. Dahil dito, napilitan tuloy na sumuko si Jericho sa mga kalaban. Hindi niya maaaring isaalang-alang ang buhay ng dalaga para lamang sa prinsipyo niyang huwag magpapahuli ng buhay. Hinagis ni Jericho ang espada niya sa lupa na sinundan ni Prinsesa Raya. Napangisi si Fernan. Sumenyas ito na igapos ang apat at dalhin sa kastilyo. Sa wakas, Jericho Mondragon, ang bait mo pala dahil binisita mo ako. At tignan mo, nagdala ka pa ng mga kaibigan. Nakangisi si Hamid nang iharap sa kanya ni Fernan sina Prinsipe Jericho. Nakaupo si Hamid sa kanyang trono habang nakasukbit sa kanyang likuran ng dual hand swords niya. Tumayo si Hamid at nakangising lumapit sa apat na bihag habang pare-parehong nakaluhod sa sahig. Tinitigan siya ng matalim ni Jericho. Lumipat si Hamid kina Michelle at Javier hanggang umabot siya kay Raya na masama rin ang tingin sa kanya. Oh, Prinsesa Raya. Napakaswerte ko naman. Kasama ka pala nila. Saad ni Hamid. Huwag mo akong hinga ng hininga mo, baboy ka! Galit na sabi ni Raya, sabay lingon sa may terrace at nakita niyang nakangiti si Melissa. Kung ganon, mas maganda kapag marami. Sabay tumayo si Hamid sa harap ng trono. Ako ang gusto mo, Hamid. Hayaan mo sila makaalis dito. Sigaw ni Prinsipe Jericho. Tama ka, magiging patas lang yun. Pero para sa mga tanga, alisin niyo sila. Utos ni Hamid. Hindi ko hahayaan saktan mo sila. Inosente sila. Tumayo si Jericho at gustong sunggaban si Hamid ngunit nahawakan ito sa braso ng mga tauhan ni Fernan. Lumapit si Hamid sa kanya. Inosente? Walang sino man sa inyong inosente. Wika ni Hamid. Sumenyas siya sa mga tauhan na bitbitin na palabas si Jericho. Tumingin siya sa terrace at nagbaw kay Melissa na nakangiti sa kanya. Sa wakas ay naging matagumpay din ang kanilang plano. Nahuli din nila ang mailap na si Jericho. Pero hindi sila magtatagumpay kung wala ang tulong ni Raya. Sa pamamagitan niya ay natimbog nila si Jericho na siyang pinuno sa grupo. Sa kabilang banda, pinasok ng mga gwardya si Michelle sa isang selda kung saan nakakulong ang kapatid niya.
Naabutan niya itong nakatayo pero nagulat ito nang makita ulit siya. Sinara ng mga gwardya ang pinto ng selda. Umupo si Michelle sa sulok. Hindi ka na sana bumalik, ate. Ano bang iniisip mo? Sermon pa ni Eliseo habang nakasandig ang binatilyo sa pader. Malamang tama ka. Akalain mong natuto na ako ngayon? Nakaupo sa sahig si Michelle. Sana lang makaisip ng paraan si Jericho para makatakas tayo dito. Dugtong pa ng dalaga. Napatingin sa kanya ang kapatid niya. Si Jericho? Tila gulat ni Eliseo. Si Prinsipe Jericho. Sumama ko sa kanya para iligtas ka. Paglilinaw ni Michelle. Si Prinsipe Jericho ng Terra Veda? Paniniguro ni Eliseo. Tila hindi ito makapaniwalang magagawang tulungan ng isang kilalang prinsipe ang isang katulad ng kapatid niya. Oo, Eliseo. Si Prinsipe Jericho ng Terra Veda. Sagot ni Michelle. Pero bakit kanya tinulungan? Medyo naguguluhan pa ang binatilyo. Bakit? Hindi ba pwede? Tugon ni Michelle. Dahil siya isang prinsipe at ikaw isang utusan lang. Saad naman ni Eliseo. Wala siyang pakialam sa mga ganyang bagay. Alam mong mayabang siya, pero nag-aalala din siya minsan sa iba. Ani ni Michelle. Tama. Ganon din ba siya sa lahat ng katulong sa Terra Veda? Tanong pa ni Eliseo. Hindi. Oo, ibig sabihin... Napabuntong hininga si Michelle at napangiti si Eliseo. Mukhang nagbabago na ang pangyayari sa iyo, ate. Sambit ng binatilyo. Oo, sa palagay ko meron nga nagbago. Sagot naman ni Michelle. Hindi rin niya sukat akalain na tutulungan siya ng prinsipe. Dati naman ay hindi ganito ang ugali ni Jericho. Sa pagkakakilala ng lahat ay masyadong mayabang ito at walang pakialam sa nararamdaman ng iba. Pero bigla na lang itong nagbago simula nang dumating sa Terra Veda si Javier. Binago niya ang takbo ng buhay ni Jericho sa isang iglap lang kaya nagpapasalamat si Michelle kay Javier dahil dito. Nakilala niya ang tunay na si Jericho. Bigla tuloy nalungkot si Michelle nang sumagi sa isipan niya sina Jericho at Javier. Medyo nabagabag ang damdamin niya dahil nadamay pa ang mga ito sa problema nilang magkapatid. Natutuwa ako. Sabay ngiti muli ni Eliseo at naputol ang pagmumuni-muni ni Michelle. Sa loob ng throne room, makikitang nakaupo si Hamid sa kanyang trono habang nasa tabi naman niya si Melissa na kasalukuyan siyang sinusubuan ng hinog na ubas. Makikita sa mga mata ng dalawa ang tuwa dahil unti-unti nang natutupad ang mga adhikain nila at mithiin. Nagsisimula pa lang sila sa pagdurog o pagpilay sa Terra Veda. Ngunit higit pa rito ang gagawin nila kapag napatay na nila si Prinsipe Jericho. Gayunpaman, hindi naging madali para sa kanila ang pagkuha sa prinsipe. Isa ito sa pinakamatindi at pinakabanta sa kanila. Kaya mas magiging madali ang trabaho nila kung mabibihag nila si Jericho. Dahil ito ang alas na gagamitin nila laban kay Haring Argo. Tiyak na ipapadala nito ang kanyang buong hukbo sa oras na malaman niyang nasa kanila ang anak niya. Hindi ito magdadalawang isip na sugurin ang kastilyo ng Fyrene upang iligtas ang anak na isa sa gustong mangyari ni Hamid. Kapag sumugod si Haring Argo, dito na nila uubusin ang mga tauhan niya at wala silang ititirang buhay. Pagsasamahin nila ang mag-ama sa isang tulos para sunugin ng buhay. Pero bago iyon, pahihirapan muna nila si Haring Argo bago nila patayin. Ipaparamdam nila kung ano ang pakiramdam ng inuusig. Ipaparamdam nila ang sakit na naranasan ng mga naging biktima niya. Pahihirapan nila ito hanggang sa ito ay magmakaawang buhayin siya. Gustong-gusto nilang makita ito na nakaluhod habang umiiyak para sa kanyang buhay. Sa mga ganitong ilusyon o imahinasyon ay labis na nasisiyahan sina Hamid at Melissa.
Parang hindi na sila makapaghintay sa pagsapit ng pinakamasayang araw na iyon. Subalit biglang nabasag ang masayang bonding ng dalawa nang pumasok sa silid ng trono si Prinsesa Raya habang ito ay kinakaladkad ng mga gwardya. Sumenyas si Melissa sa mga gwardya na bitiwan si Raya. Tumalima agad ang mga ito at umalis. Raya, hindi ka ba nasaktan? Salamat nga pala sa ginawa mo. Lumapit sa Melissa sabay hinawakan ng mga kamay ni Raya. Tumingin naman ng masama ang prinsesa kay Hamid. At salamat din sa ginawa ng mga tauhan mo. Nanlilisik ang mga mata ni Raya kay Hamid. Patawarin mo ko, pero kailangan nating panatilihin ang pagkukunwari. Wika naman ni Hamid habang kumakain pa rin ito ng ubas. Anong ginawa mo kay Jericho? Tanong ni Raya. Di sumagot si Hamid at ngumiti lang ito. Ligtas siyang nakakulong at siguradong hindi na siya makakatakas. Si Melissa ang sumagot. Bakit hindi na lang natin siya patayin ngayon? Suhestyon naman ni Raya. Ang lamig ng loob mo, Raya. Saad ni Hamid. May pakinabang pa rin sa atin ang prinsipe. Mas alam niya ang magagamit na panlaban sa Terraveda kaysa kanino man. Turan ni Melissa. Hindi kailanman magsasalita sa inyo sa Jericho ng anuman. Kilala ko siya. Wika ni Raya. Si Hamid ay may sariling pamamaraan, Raya. Kayang-kaya niyang paamuhin si Jericho. Sabay tingin ni Melissa kay Hamid. Ngumisi lang si Hamid sa kanila habang kumakain pa rin ng ubas. Sa loob ng selda, mapapansin na parang walang buhay na nakaupo sina Jericho at Javier. Balisang-balisa at mukhang iniisip na rin nila na dito na sila mamamatay. Tila nawalan na sila ng pag-asa matapos silang mahulog sa bitag ni Hamid. Pero ang hindi maintindihan ni Javier ay kung bakit sila natuntun agad ng mga kalaban. Maliban rito ay palaisipan pa rin sa kanya kung bakit hindi pa sila tinapos ng mga ito habang sila'y naglalaban sa loob ng lagusan. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi pa tayo patay. Medyo naguguluhan si Javier. Dahil mas gugustuhin ni Hamid na pahirapan muna ako. Alamin kung anong alam ko tungkol sa Terraveda. Paliwanag ni Jericho habang nakaupo lamang sa lumang kama. Hindi ka ba natatakot? Tanong pa ni Javier. Hindi. Wala kahit kaunti. Sagot ni Jericho. Paumanhin, hindi ko maintindihan. Paano ka hindi matatakot sa pasakit na gagawin niya sa'yo? Alam mo naman na may pagkabrutal ang isang yun. Napakamot sa mukha si Javier. Takot din akong masaktan, maghirap at mamatay. Pero basta wala. Ayoko lang sagutin ang tanong mo. Nag-iisip na nga ako ng paraan kung paano tayo makakaalis sa lugar na ito. Kaya pakiusap lang, Javier. Huwag ka magulo. Hinihilot ni Jericho ng dalawang daliri ang noo. Biglang nakaisip ng paraan si Javier. Tama! Magkunwari ka na lang na nawalan ka ng malay. Mungkahi pa ni Javier. Nagtaka naman ang prinsipe at napatingin kay Javier. Anong pinagsasabi mo? Walang mangyayari kahit gawin natin yun. Tatakas tayo sa maruming selda na ito at ililigtas ang iba. Di sang-ayon si Jericho sa naisip na plano ni Javier. Sigurado siyang papalpak lang ito dahil masyadong halata ito para kay Hamid. Tumayo si Jericho at sinuri niya ang pintuan ng selda. Maging ang kabuuan ng selda ay sinipat din niya at pinag-aralang mabuti ang mga sulok nito. Napatango si Prinsipe Jericho nang mapansin niya ang mga grills sa kisame. Pwes, may plano ka na? Nakangiti si Javier. Oo, pero hindi ito ganun kadali. Sagot ni Jericho. Sa kabilang selda naman, tahimik lang na nakaupo ang magkapatid sa sahig. Nakayakap si Michelle sa kanyang mga tuhod habang naka-Indian seat naman si Eliseo. Walang imik si Michelle at nakatuon lang ang ulo niya sa sahig. Tinitigan siya ng marahan ni Eliseo. Galit ka sa akin, di ba? Anang ng binatilyo. Medyo. Saan ka ba kasi nagpunta, Eliseo?
Seryosong tanong ni Michelle. Dito at doon, kung saan man ako dalhin ng mapa ko. Sagot naman ni Eliseo. 4 na taon na ang lumipas simula nung umalis ka at wala man lang isang salita. Akala ko patay ka na dahil wala akong narinig na balita sa'yo. Medyo galit si Michelle. Sinubukan ko makipag-ugnayan sa inyo pero parang hindi ito ang tamang sandali. Malungkot na katwiran ni Eliseo. At nung namatay si tatay, hindi ba tamang pagkakataon yun para sa'yo? Ani ni Michelle. Pasensya na. Wala naman ako masyadong naitutulong, di ba? Tugon naman ni Eliseo. Natahimik si Michelle at hindi na lang kumibo.